National Germany Team. Sila raw ang world champion at hindi ang NBA champion. At Golden State muling magdodomina. Giannis Antetokounmpo papalit kay Kevin Durant. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD 15 with spike, mabibili lamang sa halagang $1,999. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Nagkaroon ng nakakagulat na panalo sa 2023 FIBA World Cup, kung saan tinalo ng Germany ang Serbia sa finals para maiuwi ang World Cup title. Simula dito, nagkaroon ng maraming diskurso tungkol sa kung ang mga NBA champion nga ba ay tinanaw bilang world champion. Si Andreas Obbs ay isang starter player para sa Germany sa panahon sa kanilang FIBA World Cup winning run, at natimbang na niya ngayon ang debate. At sinabi niya na ang Germany ang tunay na world champion, hindi ang NBA title na napanghawakan ngayon ng Denver Nuggets. Sa NBA, palagi silang may ganitong saloobin na sila ang pinakamahusay sa isang bagay, sabi ni Obbs. Maaari nilang tawagin ang kanilang sarili, kung ano man ang gusto nila, ngunit ang tunay na linya ay hindi magbabago. Kami ang world champions, ayon kay Obbs. Kung ang mga NBA stars ay may ugali at inisip na sila ang pinakamahusay sa mundo, ito ay dahil sila ay naglalaro sa pinakamataas na antas ng kompetisyon. Halimbawa, karamihan sa mga pinakamalalaking superstar ng USA ay hindi man lang lumahok sa FIBA World Cup. Halimbawa, karamihan sa mga pinakamalalaking superstar ng USA ay hindi man lang lumahok sa FIBA World Cup, maging sina Finals MVP Nikola Jokic at two-time MVP na si Giannis Antetokounmpo. Ang salitang ito mula kay Obbs ay tiyak na haantong sa matinding backlash mula sa mga tagahanga ng NBA. Ang usap-usapang ito tungkol sa NBA na sila ang pinakamataas sa larangan ng basketball ay naging mainit na topic sa loob ng ilang linggo. Sa katunayan, sinabi ni Noah Lyles, isang American track and field star, ay sinabing ang mga NBA champions ay hindi world champion dahil hindi sila nakikipagkompetensya laban sa pinakamahusay mula sa iba pang bahagi ng mundo. Ang salitang ito ay hindi rin natanggap ng komunidad ng maayos, gaya na lamang sa naging opinyon ngayon nitong ni Obbs. Sa pangyayari, binatikos ang German ng mga NBA fans. Matapos nga nilang makuha ang atensyon nito sa sinabi, si Andreas Obbs ay naglalaro para sa Bayern Munich sa Europe, si Andreas Obbs ay naglalaro para sa Bayern Munich sa Europe, at sinabing isang role player lamang sa isang koponan, ayon sa isang fan na walang awang tinuro ito sa kanya. Pinahiya ang Team USA sa 2023 FIBA World Cup, at ang mga bituin na tulad ni LeBron James, Stephen Curry at iba pa ay nagpaplano na ngayon na lalahok sa Olympics sa 2024. Ipinaliwanag ng isang fan kung bakit hindi siya nag-aalala sa sinasabi ni Obbs dahil sa alam na nito kung ano nga ba ang mangyayari sa kanila sa paparating na event. Ang Denver Nuggets ay bumuo ng isang kumpletong roster noong nakaraang season, nang sa gayon maipanalo ang lahat. At si Nikola Jokic ay malamang na siya ang pinakamahusay na manlalaro sa basketball sa buong mundo. Alam ng isang tagahanga kung ano ang magiging resulta, kung susubukan ng German team na labanan ang NBA champion. Malaki ang naging papel ni Andreas Obbs sa kanilang pagkapanalo sa Team USA sa World Cup semifinals, sa panahong nakapag-drop ito ng 24 points para manalo ang German team. Ngunit halos wala pa siyang nagawang bagay maliban nito, na siyang nakapag-average lamang ng 10.4 points, 1.6 rebounds, at 2 assists kada laro sa torneo. Kaya ito ay napakahirap seryosohin ang pananaw niyang ito. Ang komunidad ng NBA ay maaaring maging medyo makasarili paminsan-minsan, ngunit ito ay may higit na kinalaman sa kultura kaysa sa ano paman. Sa pagtatapos ng araw, ang NBA ay ang pinakamataas na antas sa basketball na nilalaro saan man sa mundo. Maging nagsalita si Damian Lillard tungkol dito kamakailan, at ipinaliwanag kung bakit ang mga NBA champion ay palaging magiging kampiyon sa buong mundo. Ang NBA champion ay ang world champs. Sabi ni Lillard, nakikita ko ang lahat dahil natalo sila sa World Cup. Ang lahat ng tao ay parang napatunayan na hindi world champion ang NBA. Ngunit kung titignan, ang pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo ay naglalaro sa NBA. Ang lahat ng pinakamahuhusay na manlalaro sa tournament sa FIBA World Cup ay naglalaro sa NBA. Ang pag-uusap na ito ay tiyak na magpapatuloy, ngunit ang katotohanan ay nananatili na ang NBA ay ang world's most talented, athletic, and skilled sa kahit saan mang liga.
Maaaring sabihin ng mga tao ang anumang gusto nila, ngunit sa huli, walang ibang kompetisyon na nalalapit sa NBA. Sa kabilang banda naman, pinainit ni Giannis Antetokounmpo ang mundo ng NBA nang sabihin niyang hindi na niya palalawigan ang kanyang kontrata sa Bucks ngayong season sa anumang sitwasyon. Bilang resulta, sinimulan na ng mga team na alamin at ipunin ang mga asset upang tuluyang makipagpalitan para kay Giannis, o kung kailangan nila ng lugar para mapapirma ito sa kanyang free agency. Anuman ang mangyari, ang Golden State Warriors ay kabilang sa mga koponan na tinignan ngayon ni Giannis bilang ang kanyang pagpipilian sa hinaharap, ayon sa ESPN. Ang ilang mga paunang koponan, na nasa pinakamababa ay pinanood ito ng mabuti patungkol sa sitwasyon. Ito ay kabilang na ang New Orleans Pelicans, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, New York Knicks at Golden State Warriors. Maaaring mabigyan pa ng Warriors si Stephen Curry ng ilan pang taong pakikipagkumpetensya sa pinakamataas na antas. Kung makuha nila si Giannis sa susunod na mga seasons, sa tingin ko ang Warriors ay nasa isang mahirap na panahon, na maaaring humantong sa front office at napagtatanto na ang kanilang core ay lumagpas na sa kanilang kalakasan. Kung magpapasya ang koponan na baguhin ang kanilang roster, at posibleng isuko ang mga tulad ni na Draymond Green at Klay Thompson, si Giannis ay halos ang perpektong akma sa tabi ni Curry. Ang kinabukasan ni Giannis Antetokounmpo ay nasa kaguluhan. Ang tanging paraan para pumirma si Giannis sa bagong deal bago magtapos ang kanyang kontrata sa 2025, ay kung sa palagay niya na ang buong kopo ng Bucks ay nasa parehong competitive page pa rin. Hindi ako magiging pinakamahusay na bersyon ng aking sarili. Kung hindi ko alam na ang lahat ay nasa parehong pahina. Ang lahat ay hangad ang isang championship, lahat ay magsasakripisyo ng oras na malayo sa kanilang pamilya tulad na lamang sa ginagawa ko, sabi ni Giannis. At kung ang bagay na ito ay hindi ko dama, hindi ako pipirma. Mula sa mentality perspective, malamang na napapanatili rin ng koponan ang kanilang paniniwala sa kanilang sarili na kaya nilang manalo ng titulo. Ngunit kailangan nilang magiging totoo tungkol sa kakayahan ng Bucks core higit pa kay Giannis. Lalo na pagdating sa pagsusuri sa kanila kung pag-uusapan lamang ang pangmatagalang contention. Malamang naganap ng nakita ni na Brook Lopez, Drew Holiday, at Chris Middleton ang kanilang pinakamagagandang araw sa liga. At magkakaroon pa ng tsansa kung magpapatuloy ang parehong core. Ito ay isang title-winning core, kaya hindi madaling hatiin ito, lalo na kapag ang mga manlalaro tulad ni Middleton ay tatanggap ng pay cut bilang bawas sa sweldo upang manatili. Kung walang draft asset at nakakaakit na mga kabataang manlalaro, kahit na ang pakikipagkalakalan sa mga manlalarong ito para sa possible upgrade ay magiging halos imposible para sa Bucks para magpatuloy. Si Stephen Curry at Giannis Antetokounmpo ay tila duo na gusto mong gawin at makita sa NBA 2K24. Upang makita kung maipapanalo ni Curry ang kanyang ikalimang titulo o higit pa. Ito ay tiyak na magiging isang napakalakas at versatile, na silang napakahirap talunin. Kahit na sa kanilang pataas na edad, ang parehong mga manlalaro ay kabilang pa rin sa top 5 players sa liga. Sa katunayan, nakapag-average si Curry ng 29.4 points, 6.1 rebounds, at 6.3 assists noong nakaraang season at magiging isang offensive force na kailanman hindi nakita ni Giannis noon sa kanyang career. Lalo na sa lahat ng paraan na matutulungan ni Giannis ang mga kasamahan sa koponan na maging libre, lilikha ito ng maraming pagkakataon para sa lahat ng mga manlalaro ng Warriors sa court. Dahil sa kanilang motion offense system, para naman kay Giannis, nakapag-average rin ito ng 31 points, 11.8 rebounds, at 5.7 assists noong nakaraang season. At lalo pang pinauunlad ang kanyang kakayahan bilang point forward. Si Curry at Giannis ay ang magiging most lethal two-man games sa liga. Kung maiiwasan ang mga injury, sila ay magiging isang legitimate championship contender. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.